Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang ating pong matutunghayan ngayon ay ang patungkol sa inilabas na liham ng ating mga kaparian, itong CDCP, ang Catholic Bishop Conference of the Philippines. So, ito po ay nilathala ng ating mga kaparian at nakakuha ng kopya ang ating mga kakampi na Laban Kasama ang Bayan news anchor na si Miss Loren Badoy, Ka Franco at si Ka Eric Celis ng Laban Kasama ang Bayan. So, tunghayan po natin at kanila pong itong babasahin sa atin kung ano ang kanilang di pagsang-ayon dito sa tinatawag na People's Initiative. So ngayon, umaalma na ang ating mga kaparian na alam natin na hindi tama itong People's Initiative na to. So tayo nagpapasalamat sa kanila at sila'y lumabas para ihayag ang bagay na di pag-isang-ayon dito sa People's Initiative. So tunghayan po natin. At bago po tayo magsapol, maraming salamat po sa ating mga viewers at lalong-lalo na sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, tunghayan na po natin. Maiksi lang po ito. Ito na po sila. Mainit na balita coming from the Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. Yes, umpisa natin yan, Ka Eric, at ito nga babasahin ni Ma'am Lorraine ang naging magandang pahayag ng CBCP. So, sabi nila, as a nation, sabi na this is the CBCP statement about the People's Initiative on Charter Change. As a nation, we have a constitution crafted after our peaceful liberation from a dark period in our history. It was created to ensure the well-being of every Filipino citizen. As the former Chief Justice of the Supreme Court, Hilario Davides, said about our Constitution, quote, "It is the only Constitution that is pro-God, pro-Filipino, pro-people, pro-poor, pro-life, pro-law, pro-family, pro-marriage, pro-human rights, pro-women, and pro-environment," close quote. That is good. Therefore, any discussion about it is crucial and should not be taken lightly. Dear brothers and sisters, we are writing to you again regarding the charter change. We are concerned about the reports of signatures gathered across the country for a so-called People's Initiative. Many could sign for various reasons, but it is clear that their signing is not the result of a careful study and discussion. It seems that this People's Initiative was initiated by a few public servants and not truly from the initiative of ordinary citizens. If that is the case, it involves deception and disregard for our true and free participation in the democratic process of our country. Is that good? This is not a simple signature. By signing, you are giving our lawmakers the power to change our constitution. The discussion may focus on economic aspects, but even senators acknowledge the possibility of broader changes if this People's Initiative succeeds. Some experts have already pointed out that addressing economic concerns can be done without amending the current constitutions. Many economists and sociologists point out that our constitution is not the real hindrance to our progress. COMELEC has made a decision temporarily dismissing these petitions for the People's Initiative. However, we should not be complacent as there may be other attempts for this charter change. We will strive to initiate discussions about the Constitution and the issues facing our nation. Our hope is to reflect and decide for the genuine good of all. Our prayer is that we will not sign or agree to any petition without careful discernment, discussion, and prayer. Let us not allow such deceptive systems to continue, encouraging those who continuously exploit our nation. Truly, this is not good. Ayun, Signed by Pablo Virgilio S. David, Yes.
the Bishop of Caloocan and the CPCP President on the 31st of January 2024. Correct. It was done, Ma'am Lorraine, Brother Franco, in a very special meeting. Nag-uusap kami ni Ma'am Lorraine at ni Brother Franco before we got on board na ang CBCP is a collegial conferential body of bishops and archbishops ng pinakamataas sa buong organisasyon ng pinakamalaking religious group and community sa ating bansa, ang Roman Catholic Church. Hindi yan statement lamang ni Archbishop Virgilio David. Yan po ay statement ng humigit kumulang, I think there are 70 almost na mga obispo at arsobispo sa buong bansa, sa buong Pilipinas. At ito po ay nagsasalarawan ng tatlong mahalagang mensahe na dapat mapakinggan ng grupo nila Speaker Martin Romualdez at ng mga nagsusulong nitong maanumalia at iskandalusong People's Initiative to Change the Constitution, at sana mapakinggan din ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat ang statement niya from his arrival statement from Vietnam, state visit niya, nakakabahala yun sapagkat nagkaroon na naman siya ng double talk, hindi malinaw na pahayag. Ano po yung mensahe ng CBCP? Sinasabi nila na ang konstitusyon ay hindi ang problema kung bakit may kahirapan at may problema sa ekonomiya ang ating bansa. Yan ay pwedeng gawin ng tama sa pamamagitan po ng mga iba pang legislation. And of course, itudugtong na lang namin tamang pamumuno at tama at decisive na political leadership that will implement the laws and will protect the welfare and interest of the people at ng buong bansa. Pangalawa, binanggit po ng CBCP, mga kababayan, Ma'am Lorraine and Brother Franco, na hindi po pwede ang panluloko at gamitin ang taong bayan para pakialaman ang isang, sabi nga ni Dean Arellano sa Davao, sa aming napakinggan nila Ma'am Lorraine sa Leaders Forum sa Hakbang ng Maisog. The Constitution is the sacred social contract between the people and the government. Hindi po yan kontrata ng mga politiko for themselves. Yan po ay mahalaga para sa buong bayan sapagkat yan po ay nagsasalamin ng tungkulin at responsibilidad ng pamahalaan at mga obligasyon ng mamamayan upang hindi po magkaroon ng abuso at mga paglapastangan sa fundamental na pag-iral ng maayos na lipunan at pamamahala. Ang pangatlong binanggit ng CBCP, malinaw ang sinasabi nila. With all indications right now, it appears na there are elements of deception, manipulation, pagsisinungaling, and therefore they will never support any signature campaign or to sign up a petition na ang layunin ay nakabatay sa panluloko, panlinlang at manipulasyon at sisirain ang sagradong layunin at pagbubuo ng saligang batas. At naniniwala kami that the Constitution of the Philippines ay totoong pro-God, pro-family, pro-poor, pro-Filipino, and sa lahat ng konstitusyon dito lang makikita na talagang inilalagay dyan ang pangangailangan ng gobyerno na tugunan ang social justice at mga human rights ng mamamayan na dapat niyang pangalagaan. So, hindi po ito usapin ng konstitusyon. At napakahalaga po ng pahayag na ito ng CBCP, mga kababayan, sapagkat this is a major social influence sector na binabantayan natin at ngayon nagsalita na sila. Itigil na yan at yan ay pahayag na mismo ng mga lideres ng malaking grupo ng religious community. Ma'am Lorraine and Brother Franco. Yun at napakalinaw naman dahil diba? Eric, pero so ngayon ito, so yun po guys, so natunghayan na natin ang liham nang galing sa CDCP, sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito po yung ating mga kaparian sa ating relihiyon na Roman Catholic dito sa Pilipinas ay nagpahayag na ng kanilang di pagsuporta dun sa tinatawag na People's Initiative. Yung PI na yan, na hindi naman nararapat gawin dahil ang dinadahilan nila ay babaguhin lang nila yung konstitusyon patungkol dun sa pagninegosyo. Yung economic provision na tinatawag nila. Para daw yung mga negosyante ay malayang makakapunta rito at maiinganyo natin ang ating mga kapatid na negosyante sa ibayong dagat para pumasok dito at makatulong sa ating ekonomiya. Pero hindi po yun eh. Pag yun na pasokan na
o nabuksan na yung pagbabago ng konstitusyon, yung charter change na tinatawag, simula na po yun. Kahit ano, pwede na nilang galawin doon eh. Sinasabi nga nila, yung mga eksperto dyan sa batas natin sa Pilipinas, na hindi na natin kailangan yung People's Initiative kung ang babaguhin lang natin yung economic provision ng ating konstitusyon. So, hindi na kailangan yung People's Initiative na yan. Bakit nila isinusulong yung People's Initiative? Kasi hindi lang po yun ang kanilang babaguhin. Pag yan ay natuloy yung People's Initiative na yan. So, ito, nagpapasalamat naman tayo sa ating mga kaparian dito sa Pilipinas na sila'y tumindig, na hindi sila sang-ayon dyan sa nangyayaring pirmahan na yan. So, maraming salamat po, CDCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, at sila'y tumindig at ipinahayag nila ang kanilang salubin patungkol dyan sa People's Initiative. So, ang malungkot nga lang po dito guys, kasi sila rin yung tumindig noong 1986 People Power Revolution. So, hari nawa, wag mangyari yung iniisip ko dahil tayo po ay pare-parehong magagambala na naman ng pangyayaring ito. So, hopefully, maging maayos na po ang ating gobyerno. Dahil nga po sinasapin-sapin pa nila yung kanilang mga alibay patungkol dyan sa nangyayari sa atin. Alam naman natin yun. So, hindi ko na pahabain guys. Alam naman natin ang nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. So, hopefully, magising na ang ating Pangulo dito sa ating bansang Pilipinas na ayusin na niya. May oras pa. May oras pa po. Dahil yan, wake-up call po yan ng mga kaparian natin dito sa ating bansang Pilipinas. So, hanggang dito na lamang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi nga ni DIY KKB Informative, nagdaan na tayo sa simula at inaantay na lang natin ang wakas. Ibig sabihin, yung wakas na yon ay maayos na ang ating pamumuhay dito sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa aking mga viewers at ang aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, see you on my next vlog guys. Thank you very much.